Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga ka-backyard. Kumusta po kayo at kumusta din yung mga alaga nyo? So kung hindi ka pa nakasubscribe mga ka-backyard sa aking YouTube channel, please subscribe, paki-like and share na din mga ka-backyard para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga sa bahay. So dahil excited na naman ang topic natin ngayon mga ka-backyard at dagdag kaalaman na naman sa ating mga kaibigan na mag-iibon. So wag na nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-backyard is ang disadvantage at ang advantage ng colony type breeding sa ating mga alagang ibon mga ka-backyard. Ang colony type breeding mga ka-backyard ay ang pag-breed ng ibon na sama-sama sa isang cage o kulungan, kung saan free silang lumipad-lipad sa area na gusto nilang puntahan at mamili ng kanilang partner na napupusuan nila mga ka-backyard na gawing partner nila sa loob ng colony. Ngunit ang paraan na ito mga ka-backyard ay mayroong disadvantage at advantages sa ating mga alagang ibon na inilagay sa ating colony cage o kulungan. So unahin natin ka-backyard ang advantages sa colony type breeding. So una mga ka-backyard, less time consuming. Madaling linisin kasi isang area lang ang lilinisan natin. At madali ding magpakain kasi isang patukaan lang ang lalagyan natin at madaling i-manage. Pangalawa mga ka-backyard, save space. So makakasave ka ng space mga ka-backyard dahil sa isang colony mo is marami ka mga ibon na pwedeng ilagay at pwedeng pagsamasamahin at ipag-breed doon mga ka-backyard. Pangatlong advantage mga ka-backyard, maganda at masaya dahil nakikita mo ang lahat ng kulay nila at iba't ibang variety ng ibon na nasa loob ng iyong colony cage. Pwede mo silang ilagay ka-backyard kapag mayroon kayong halamanan. Pwede mo silang ilagay doon para makulay ang iyong colony cage mga ka-backyard. Lalo na mga ka-backyard kapag nagkakape ka sa umaga and then tinitingnan mo yung colony cage mo ng mga ibon mga ka-backyard. So nakikita mo silang masaya, malayang lumilipad. Nakikita mo yung lahat-lahat ng kulay mga ka-backyard sa gusto mong alagaan na ibon is nilagay mo doon sa yung colony cage. So sa ganung estado mga ka-backyard, ang colony cage is nakakatanggal po ng stress sa atin bilang mag-iibon o di kaya amo ng ibon na nag-aalaga sa kanila. Dahil makikita mo ang mga variety nila mga ka-backyard and then makikita mo na malaya silang lumilipad, dumadapo, nag-breed at saka naghahalikan sa isa't isa mga ka-backyard. Kapag may advantages mga ka-backyard sa colony type breeding, syempre mayroon ding disadvantages mga ka-backyard sa estado ng pagbibreed ng ibon natin sa colony type breeding. So unang disadvantages mga ka-backyard is you don't have control sa kanila dahil sila yung namimili mga ka-backyard sa gusto nilang i-partner sa loob ng colony. So it means malaya sila mga ka-backyard na mamili ng gusto nilang partner na ma-partner sa kanilang breeding season mga ka-backyard. So pangalawang disadvantages mga ka-backyard is destroying eggs. So nangyayari ang ganitong senaryo mga ka-backyard pag once breeding season na. At saka ang hen mga ka-backyard pag breeding season na is lalo yung naging agresibo. So pag mayroong mga ibang nest box mga ka-backyard na may hen na doon na nag-iitlog o di kaya may mga painakay na, so ang tendency po nun mga ka-backyard is mayroong pong ibang hen na pumapasok doon mga ka-backyard sa nest box ng iba at saka sisirain niya ang itlog o di kaya papatayin ng mga inakay mga ka-backyard sa loob ng ibang nest box. So pangatlong disadvantages mga ka-backyard is pwede silang mag-away sa loob ng colony cage mo kasi pag once mga ka-backyard ang hen is malapit na yung mag-itlog. So territorial na yan mga ka-backyard. So hindi na niya gusto na ang area niya na pinili is malapitan ng ibang ibon. And then meron namang ibon mga ka-backyard na gusto talagang pumunta sa area na hindi pwedeng puntahan na pinagmamay-ari na ng isang ibon. So ang tendency po mga ka-backyard is mag-away-away po sila. Dahil yung hen na napuntahan ng ibang ibon mga ka-backyard is malapit na yung mag-itlog kaya masyado na siyang territorial at kapag napuntahan nyo ng ibang ibon, so mag-away talaga sila mga ka-backyard dahil hindi gusto ng hen na madapuan yung kanyang area na pinili mga ka-backyard. So pang-apat na disadvantages mga ka-backyard is pwede silang ma-inbreeding kasi hindi nga tayo pwedeng mag-control sa kanila kung sino yung pipiliin nilang maging partner
At saka hindi din natin alam mga ka-backyard kung sino yung mga anak nila dahil marami sila. So sa ganitong estado mga ka-backyard, hindi talaga natin maiwasan na ma-inbreed ang ating mga ibon pag once nasa colony cage sila mga ka-backyard. So ang panglimang disadvantages mga ka-backyard is hindi tayo pwedeng mag-project ng mutation na gusto natin sa ating colony cage. Alam nyo ba mga ka-backyard kung bakit? Dahil wala kayong control mga ka-backyard sa pagpili ng ibon na pwede nyo ipagpares dahil malaya sila mga ka-backyard na mamili 10 times of breeding season na nila mga ka-backyard. So hanggang dito na lang video ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe mga ka-backyard para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga.